Okay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong napakatindi pong banat, napakatindi pong birada ng ating iniidolo, ating kapatid, isang Pilipinong tunay na maaasahan, hindi lamang po para sa kanyang pamilya, kundi para po sa mga taong kanyang natutulungan. Marahil ay kilala nyo po ito, mga minamahal kong mga kababayan. Siya po, si Erwin Tulfo, na kung saan ay kapatid po ng kilalang Tulfo Brothers na Moon Tulfo, Ben Tulfo, at Rapi Tulfo. So pag sinabi kasing Tulfo, nakatatak na po sa kaisipan ng ating mga kababayan na ang mga taong ito, ang magkakapatid na ito, ay mga taong mayroong malasakit sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga taong naapi, lalong-lalo na sa mga taong inaapi ng mga taong mapagsamantala, lalong-lalo na ng mga politikong kurap at sakim sa pera at kapangyarihan. Siya po si Erwin Tulfo, isang congressman na kung saan talo pa po niya kumbaga isang gobernador, talo pa niya ang ginagawa ng House Speaker dahil sa kumbaga hindi pa man siya politiko, matagal nang tumutulong sa mga tao o sa mga Pilipino. Na kung saan ang kanyang ibinibigay na tulong, ang kanyang inaabot na tulong ay mula po sa kanyang pawis at hindi galing sa pera ng taong bayan. Sa madaling salita, siya po ay tumutulong, yung kanyang ibinibigay ay hindi galing sa nakaw. Hindi katulad ng ibang mga politiko dyan na ang kanilang binibigay sa mga tao ay yung pera din ng mga tao na kung saan ay kanilang ninakaw. So, bagong lahat, para po maintindihan natin, dito po sa ating episode ngayon, masasaksihan natin kung papaano niya binoljak, kung papaano niya pinahiya, kung papaano niya tinuruan ng leksyon, eto pong si Malandi. Sino si Malandi? Ito pong Malandi na ito po yung nagsasabing may puting ahas daw siya. Pero ang totoo, wala namang puting ahas to. Kundi mga itim na ahas na katulad niya, na kung saan walang kasing itim, pati yung kanyang budhi. Etong babae na ito, mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung ginagamit ngayon ng mga kalaban natin. At itong babae naman ito pong kanyang channel ay ginagamit po niya para po gamitin ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Ito pong kanyang channel ay pinagkakakitaan niya para po magkaroon siya ng limpak-limpak na pera, na kung saan puro mga fake news po ang kanyang ipinalalabas sa kanya pong YouTube channel. Kaya dahil nga po sa kanyang kagagahan, dahil sa kanyang kaputahan, dahil sa kanyang kawalangyaan, ayon, tinuruan siya ng ating kapatid na si Erwin Tulfo. Para malaman natin kung ano ang sinasabi ng ating kapatid na si Erwin Tulfo. Eto, pakinggan ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Suggest. help this country? Tama. Kung talagang Tumulong may ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle.
Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas. Siya gumawa na kung Kasi ano-anong comment siya ng comment. Or ma'am, Eh, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or colleague, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. So ito kasi pinakinggan ko yung So yun po yung birada ng ating kapatid na si Erwin Tulfo dito po sa isang puta na babae. Bakit ko po sinabing puta? Alam nyo po kasi, ito po kasing si Maharlika ay isa lamang ho itong, hindi naman inaano natin, minamali. Isa po itong caregiver. Eh dahil nga sa malandi, dahil nga sa ayaw ng maghirap, ayun, nilandi yung isa sa kanyang naging customer o naging, kumbaga naging amo. Sinamantala niya. Ngayon, kung di po ako nagkakamali, ito po napanood natin sa programa po ni Alicia na pagkatapos na sila ay naging magkasama na, naging mag-asawa na, ayun, balita ko, etong si Maharlika din naman ang pumatay. Sa kanyang naging asawang foreigner na kung saan idinaan sa lason. No? Kaya tinawag kong puta para lamang magkapera itong putang inang to, itong yawa na to, itong gaga na to, ayun. Diba? Pinatay yung kanyang asawa. Tama po yung sinabi na ating minamahal na Erwin Tulfo. Maswerte ka. Maswerte ka, Maharlika. Sapagkat magmula sa iyong salamin, sa iyong damit, sa iyong bahay, na kinuha mo sa iyong pamumuta, maganda ang buhay mo. Pero, anong ginawa mo? Hindi ka na kontento. Para mas yumaman ka pa, para mas magkapera ka pa, ayun, ginamit mo ang iyong namang pagiging marites. Ang iyong pagiging walang nya, yung iyong pagiging pokpok. Ngayon, pinagkakitaan niya ngayon. Yung kanyang channel, pinagkakakitaan niya yung kanyang pagiging marites. Na kung saan, sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi, ay nakakalika siya ng mga paninira, lalong-lalo na sa mga taong malilinis ang budhi. Siya po ay pinakikinabangan ng mga politikong katulad po ni Rodrigo Roa Duterte, ni Sara Duterte, ni Bongo, ni Bato, at iba pang mga demonyong politiko. O ngayon, comment ka ng comment, Maharlika. Ang tanong, may nagawa ka ba? Sige nga, may nagawa ka ba? Kung tutuusin, kung titignan, kung aalamin, mas marami at tiyak na wala sa kalingkingan ang nagawa mong kabutihan sa kabutihan na nagawa ni Congressman Erwin Tulfo. Ikaw punyeta kang pukpuk ka. Bakit hindi mo tignan ang sarili mo, Maharlika? Ano ba ang nagawa mo sa mga Pilipino? Ano ba ang nagagawa mo? Araw-araw ba gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo? Araw-araw ba nagbibigay ka ng pera sa mga tao? Lalong-lalo na doon sa mga walang-wala? Ginagawa mo ba yung ginagawa ni Erwin Tulfo? Putang ina mo ka! Hindi ka ngayon makapagsalita. Alam ko hindi mo kayang sagutin itong mga tanong ko, Maharlika, sapagkat isa ka lamang puta! Isa kang gaga. Demonyo ka. O ngayon, hinahamon ka ni Erwin Tulfo. Hinahamon ka ni Congressman Erwin Tulfo. Bakit hindi ka pumunta dito at makipaglaban? Dahil hindi mo magagawa yung nagagawa mo dyan sa Amerika? Bakit hindi ka pumunta dito kung talagang totoo ka? Ayaw mo. Kasi alam mo na may kalalagyan ka. Kasi nga gaga ka. Kasi nga puta ka. Ngayon, kung talaga may malasakit ka, mahilig ka magkomento Mahilig ka manira ng mga politiko, malinis ang kaisipan. Malinis ang puso, maganda yung hangarin.
Bakit hindi mo tularan si Erwin Tulfo? Ha? Bakit hindi ka umuwi dito, ibenta mo yung mga ari-arian na nanakaw mo sa pamamagitan ng pagiging kriminal mo? Ha? Ba't di mo gamitin yung pera ng ano mo, ng kano mo, o ng ano mo, naging asawa mo, na pinatay mo, para tulungan yung mga Pilipino? Araw-araw. Araw-araw ha, ang pinag-uusapan dito, araw-araw. Tarantado ka. Si Erwin Tulfo, hindi lamang 10, hindi lamang 20 araw-araw ang tinutulungan niya. Ikaw, anong natutulungan mo? Ang tinutulungan mo ay yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, mga gago, mga demonyong katulad mo. Ha? O kaya naman, hinahamon ka rin ni Congressman Erwin Tulfo. Ba't hindi na lang kaya ikaw tumakbo ng pagkapangulo? O ikaw na lang tumakbo ng pagkasenador? Tingnan natin kung may boboto sa yung diputa ka. Gayong alam ng lahat na isa ka lamang pokpok ang gaga ka. Ha? Kung gaano kalaki ang bilog ng salamin mo sa dalawang mata mo, ganun din kaluwag yung puki mo, putang ina mo. Ha? Sa sobrang pokpok mo. Ha? At kung gaano naman kalaki yung butas ng puki mong putang ina mo ka, ganun din kaliit yung utak mong gaga ka. Ano? Tira ka ng tira kay Erwin Tulfo? Bakit? Ano sa tingin mo? Walang Epifanio Labrador na magtatanggol kay Erwin Tulfong diputa ka? Ha? Pokpok! Gago! Ha? Siguro naman Maharlika, matututo ka na sa banat ko sa'yo. Ha? Siguro naman, magigising ka na. Kaya wag mong isipin na walang mga vlogger na magtatanggol kay Erwin Tulfo. Demonyo ka. Ha? Magmula kay Erwin Tulfo, kay Ben Tulfo, kay Rapi Tulfo, kay Mon Tulfo, yan, mga kakampi ko yan. Kaya hindi ako papayag na basta-basta mo na lamang sirain yung magandang reputasyon ni Erwin Tulfo. Ha? O kayo mga DDS, mga putang ina ninyo. Alam namin, gusto nyong sirain yung mga Tulfo. Dahil alam ninyo na mas higit, na mas gwapo sila, at mas marurunong sila, at mas tapat sila, at makabayan sila, kaysa kay Bato at kay Bongo, kay Robin na isang bobot gago. Ha? O, kaya tatandaan nyo palagi, hanggat nandito si Epifanio Labrador, walang pwedeng manira sa mga taong tunay na may pagmamahal sa ating inang bayan. Kaya muli, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po!